Hello guys! Heto na naman ako at kukwentuhan ko na naman kayo ng buhay ng isang nagyayate. Well, simple lang naman ang buhay ng isang nagyayate. Sa inaraw-araw na ginawa ng Diyos, wala kang gagawin kundi magtrabaho, hindi ba? Today nga ay dumating na ang delivery ng aming shopping na pinamili kahapon. Sobrang dami nga nito dahil meron kaming charter na darating. Kapag isa ka ng yate ay bawal dito magreklamo. Dapat palagi kang may energy, ready tumulong, at lagi kang nakangiti. Yan ang mga tip na mabibigay ko sa inyo para magustuhan kayo ng inyong mga katrabaho, ng iyong kapitan, at nang magtagal kayo sa inyong pinagtatrabahunan. Totoong mapagod ang pagyayate, pero masarap naman kung i-enjoy mo ito bawat araw. Lalo na kung meron kayong guest on board, madalang kayong makalabas. But this time, wala nga kaming guest on board, kaya naman it's time to enjoy ourselves. During the season nga ay palagi nga kaming naka-angkor kasi palagi kaming ready para sa aming guest na darating. Pero ganun pa man ay hindi naman kami worried dahil nagbibigay naman ang aming kapitan ng oras para makalabas kami sa bangka sa hapon after ng aming trabaho. Today nga ay meron nga kaming tender run, kaya naman kami ngayon ay mamamasyal para naman makita namin ang ganda ng Italia. Alam kong marami na ang Pilipino sa yachting industry, pero madalang ang nakikita ko sa mga lugar na pinupuntahan ko. Katulad nga ng sinabi ko ay magkakaiba ang sistema ng bawat yate. Merong mga yate na kapag during season, madalas sila ay busy kaya hindi sila nagbibigay ng shore leave sa mga crew. But karamihan talaga sa mga yate kapag season ay nakaangkorahe at hindi sila nagbibigay ng tender run para sa mga crew dahil priority nila ang kanilang mga guests. At katulad rin ng nabanggit ko sa inyo na karamihan sa mga yate ay hindi nagbibigay ng day off sa mga crew kung meron silang charter. Stop taking video of people. It's too beautiful. I can stop. Hello. You were just about not to come out. Remember that? Eto na nga kami at malapit na kaming tumabi. Alam nyo ba na bawat lugar na pinupuntahan namin ay napapasyalan namin kung wala kaming guest dahil pinapayagan kami ng aming kapitan. Pero like I said, swertihan lang talaga ang makahanap ng yate na nagbibigay ng shore leave kapag during season. Check this out guys. Ang ganda. Maliit lang pero ang cute-cute ng place. And there you go, ladies. It's so beautiful here. Here are the tourists. Yeah. Hi! Alam nyo bang hindi pa rin ako makapaniwala na ang dami ko ng lugar na napuntahan for free. Bukod nga sa nakakapag-travel na ako for free, ay kumikita pa ako ng pera. Okay, let's talk about ano naman ang ginagawa ng mga crew kung nag-shore leave sila. Karamihan nga sa yates kapag nag-shore leave, ang gusto nilang gawin ay uminom na malamig na beer at pambihirang cocktails. Siguro mapapatanong ka rin, bakit ang hilig nilang uminom? Ito lang yung mga simpleng answer. Kasi you are physically tired, mentally drained, mixed emotion, you can also burn out. Lahat ng yan ay mararamdaman mo during busy season. Kaya naman once na makalabas ang mga crew, talagang ilalabas nila lahat yan para bumalik sa yate ng fresh again. At ang ibang crew naman ay ini-enjoy ang kanilang pera. Syempre, hindi nila pinapalampas ang bawat lugar na mapuntahan. Talagang sila yung nagsha-shopping to the max. Siguro gusto mo na akong tanungin, ikaw po, ano pong ginagawa mo kapag ikaw ay naka-shore leave? Ako naman, simple lang. Palakad-lakad lang ako sa town, patingin-tingin sa shop, bumibili ako ng mga souvenir, at kapag meron ako nagustuhan sa mga shop na napuntahan ko, syempre bumibili rin ako. At talagang deserve ko naman ang mga to. Dahil I work so hard naman. Kung mapapansin nyo nga dito ay sobrang ganda ng lugar na ito. Napakaliit lang na town pero sobrang daming tao dahil napakaraming ang turistang pumupunta dito. Once na makapagtrabaho ka sa yacht, make sure na mamamasyal ka dahil sayang lang ang panahon at oras mo kung hindi mo mapupuntahan ang mga lugar na pinupuntahan ng yate nyo. Sa totoo lang, hindi rin naman ganun kagastos ang mag-shore leave. Pwede ka naman mag-shore leave ng palakad-lakad lang, bumili ng ice cream, uminom ng 1 beer. That's good enough para lang ma-refresh ang iyong utak. Perfect size. Thank you. I wonder how. Yeah. Enjoy, ladies. Cheers. Cheers. Ito nga ang isa pang paboritong gawin ng mga crew, ang mag-shore leave para lang kumain ng ice cream. Totoo nga napakasarap naman ng mga ice cream dito, saang dako ka man pumunta dito sa Mediterranean. Kaya kapag ikaw ay nakapagyate, titikman mo ang ice cream sa lugar na inyong pupuntahan. I'm sure after mo mag 1 beer o mag 1 cocktail,
and after mong kumain ng ice cream, ay ready ka na uling bumalik sa trabaho mo. Heto nga at naglalakad na kami pabalik sa dock. Siyempre hinihintay namin dito ang aming service pabalik sa aming yate. Meron kayong oras na dapat sundin. Kung anong oras ang usapan na dapat ay nasa dock kayo, you have to be on time para hindi ka maiwan ng inyong service. Ako nga ay palaging nasa dagat, kaya naman once na makatapak ako sa lupa, diyan ko nare-realize na iba talaga ang buhay ng mga tao na nasa lupa kaysa sa mga yatis na araw-araw nakalutang sa dagat. Pero ganun pa man ay hindi nga tayo magrereklamo dahil tayo ay blessed. So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang ako. Ako'y magpapaalam na. At kita ulit tayo sa ating next kwentuhan. So, bye-bye!